The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, make friends for yourselves with dishonest wealth, so that when it fails, you will be welcomed into eternal dwelling. The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones. And the person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones. If therefore you are not trustworthy with dishonest wealth, who will trust you with true wealth? If you are not worthy with what belongs to another, who will give you what is yours? No servant has two masters. He will either hate one and live to the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. The Pharisees who loved money heard all these things and sneered at him. He said to them, You justify yourselves in the sight of others, but God knows your hearts. For what is of human esteem is an abomination in the sight of God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang umaga rin po sa mga tumatangkilik sa parokya ng Maria Goretti sa pamamagitan ng Facebook Live ng parokya. Sa mga nanonood, sa mga nasa kanilang mga tahanan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Facebook, ako ay kilala na angkura ng Punta sapagkat ako po ang parish priest ng parokya sa Punta. Ang Punta ay matatagpuan sa Santa Ana. So yung parokya po namin ay hindi sa matanda at lumang Santa Ana, kundi sa Santa Ana, mayroon pang isang parokya doon at iyon ay matatagpuan sa Punta. Ang Punta ay kilala na kung saan matatagpuan ang pagawaan ng posporo dito sa Maynila. At doon sa Punta, kilala rin na pinagsimulan ng Iglesia ni Cristo. Kaya't nandoon yung kanilang lumang bahay na ngayon ay museo na. At sa Punta, matatagpuan din po ang Jaime Cardinal Sin Village. Iyon ay pabahay ng mahal na Cardinal Sin para sa mga maralitang tagalungsod. So iyon ay komunidad ng mga mahihirap. At sa Punta, higit lalo kilala na kung saan nandoon ang parokya at dambana ng mahal na ina ng Laging Saklolo. Ang mahal na ina ng Laging Saklolo, siya po ang Filipino version ng Our Mother of Perpetual Help. So siguro naman, kilalang-kilala po natin ang Perpetual Help, ang ina ng Laging Saklolo. Kung mayroong Divine Mercy kada araw ng Biyernes, Sacred Heart kada araw ng Biyernes, every Wednesday, sa buong mundo, sa lahat ng parokya, tayo po ay nagdadasal sa karangalan ng ina ng Laging Saklolo. So para sa ating mga Pilipino, malapit ang ating debosyon, malakas ang ating debosyon sa ina ng Laging Saklolo. So sino po ang ina ng Laging Saklolo? Walang iba kundi ang mahal na Birheng Maria. Ang mahal na ina, ang mahal na Birhen, ang ina ng Laging Saklolo. So bakit po natin siya tinatawag na ina ng Laging Saklolo? Bakit natin itinuturing na si Maria ay ina ng Laging Saklolo? Unang-una, siya ay ina ng Laging Saklolo sapagkat siya ay isang ina. So alam na alam natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng ina sa kanyang mga anak. Kapag nahihirapan ang anak, ang ina ang unang nahihirapan.
Kapag nasasaktan ang anak, ang ina ang unang nasasaktan. Kaya't kapag ang anak ay mayroong sakit, hindi mapakali ang ina. Kapag ang anak ay nagugutom, gagawin ng ina ang lahat, mapakain niya lamang ang kanyang anak. Kapag ang anak ay mayroong problema, ang ina ang namumroblema. Kaya't kahit na malaki na ang kanyang anak, kahit na may anak na at sariling pamilya na ang kanyang anak, ang ina ay nananatiling ina. Kapag mayroong problema ang anak, nandyan ang ina, laging handa na sumasaklolo, laging handa na gumagawa ng paraan upang maibsan ang paghihirap ng kanyang anak. So ang bawat ina ay handa at laging sumaklolo sa kanilang anak na nahihirapan. At dahil si Maria ay isang ina, hindi mawawala at hindi maiaalis sa kanya ang kanyang palagiang pagsaklolo. Ang pagiging laging saklolo ng mahal na Birheng Maria ay matatagpuan natin sa banal na kasulatan. Sa simula't simula, alam natin na si Maria ay bahagi ng isang mundo na naghihintay ng pagdating ng tagapagligtas. Sapagkat mahirap ang kanilang buhay, lalo pang pinahirap ng mga mananakop na Romano sa kanila. At dahil doon, siya ay kabilang sa isang mundo, sa isang bansa at sa isang pagkakataon na matagal nang nananabik at naghihintay ng pagdating ng kanilang tagapagligtas. Kaya't noong dumating ang Anghel Gabriel upang sabihing siya ay magiging ana ng anak ng Diyos, na siya ang magiging ina ng tagapagligtas, ang pag-oo ni Maria, ang pagtanggap ni Maria ay kanyang pagsaklulo sa bayan na naghihintay ng tagapagligtas. Sa simula't simula pa lamang, si Maria ay handa ng sumaklolo sa mundo na naghihirap. Ganon din, kung babalikan natin yung mga kwento sa buhay ng mahal na Birhen, noong si Maria at si Jesus ay nasa kasalan sa Kana, ano ang nangyari? Naubusan ng alak. So alam na alam niya ang pangangailangan at alam na alam niya ang kahihiyan na haharapin ng mag-asawa dahil sa wala na silang alak. At muli, nandoon ang mahal na Birheng Maria. Alam niyang hindi pa panahon ng kanyang anak, ngunit nagtitiwala siya sa kapangyarihan ng kanyang anak. Nagtitiwala siya sa kabutihang loob ng kanyang anak. Kaya si Maria lumapit sa kanyang anak at sinabi, naubusan na sila ng alak. At kahit na parang hindi maganda ang tugon ng Panginoon, si Maria ay mayroong tiwala. Gawin ninyo kung ano ang kanyang sasabihin. Gawin ninyo kung ano ang kanyang ipag-uutos. So muli, si Maria ay nagpakita, nagpahayag ng kanyang pagsaklolo. Sa mga pagkakataon na si Jesus ay nagdurusa, sa pagkakataon na si Jesus ay nagpapakasakit at humaharap ng kamatayan, si Maria ay nandoon. Siguro para sa isang ina, mabuti pa siguro ako na lang ang magdusa, ako na lang ang magpakasakit. Ngunit iyon ang kapalaran ng kanyang anak, iyon ang misyon ng kanyang anak. Kaya't si Maria ay nandoon upang palakasin ang loob, upang bigyan ng lakas ang kanyang anak na nagpapakasakit. Sumuli, si Maria ay nandoon upang sumaklolo. Si Maria ay ina ng laging saklolo sapagkat siya ay isang ina na hindi matitiis ang kanyang anak. Si Maria ay ina ng laging saklolo pangalawa sapagkat ang kanyang anak ay si Jesus. At alam natin ang lahat ng biyaya ay hindi naman nagmumula kay Maria. Ang mga milagro ay hindi naman dahil sa mahal na Birheng Maria. Ang lahat ng biyaya, ang lahat ng milagro ay nagmumula sa Diyos. Nagmumula kay Jesus. Kaya't si Jesus ang laging saklolo. Hindi si Maria ang laging saklolo, kundi ang kanyang anak na si Jesus. Si Maria ang ina ni Jesus. Si Maria ang ina ng laging saklolo. Kapag tayo ay nagdarasal ng nobena sa ina ng laging saklolo, sinasabi natin, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging aming ina. Kahit si Maria ay hindi lamang ina ni Jesus na laging saklolo, si Maria ay ina rin natin
na laging saklolo. So ito yung mabuting balita para sa atin, sapagkat tayo rin ay mayroon at maraming mga pangailangan sa buhay. Tayo rin ay mayroong mga pasakit at mga pagsubok na pinagdaraanan. Ngunit huwag tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong panghinaan ng loob, sapagkat mayroon tayong ina na lagi at handang sumaklolo sa atin. Si Maria ay hindi lamang ina ni Jesus. Si Maria na ina ng laging saklolo ay ina nating lahat. Kaya't siya ay maari nating lapitan, siya ay maari nating hingan ng tulong upang tayo ay dalhin sa kanyang anak na si Jesus. Sa ating pagdarasal ng nobena sa ina ng laging saklolo, sinasabi rin natin, mahal naming ina, habang inaalaala namin ang aming sariling pangangailangan, huwag sana naming malimutan ang pangangailangan ng iba. Sa panalangin na iyon, sa kahilingan na iyon, ipinapahayag natin na gusto nating maging katulad ni Maria, na hindi lamang yung sarili ang iniisip, kundi iniisip din natin ang kapakanan at pangangailangan ng ating kapwa. Kahit parang sinasabi natin na tayo na sumusunod at nagdedebosyon sa mahal na ina ng laging saklolo, ay hinahamon din at isinusugo ang naisabuhay ang turo at utos ng Panginoon na mahalin ang ating kapwa, na hindi lamang ang ating sarili ang ating iniisip, kundi isipin din natin at tumugon tayo sa pangailangan ng ating kapwa. So tayo ay hindi tunay na deboto, tayo ay hindi tunay na sumusunod sa mahal na Birheng Maria kung sarili lamang natin ang ating iniisip at hindi tayo gumagawa ng paraan upang matulungan ang ating kapwa na nangangailangan. Hindi ba't laging sinasabi sa atin na devotion is imitation? Kung tayo ay nagdedebuto sa mahal na Birhen, katulad niya, maging mapagmalasakit din tayo sa ating kapwa. Katulad niya, maging daluyan din tayo ng laging saklolo. Si Maria ay ina ng laging saklolo, siya ay ina ni Jesus na laging saklolo, siya ay ina din natin. At bilang mga anak ni Maria, sikapin natin na katulad niya, maging laging saklolo sa ating kapwa na nangangailangan. Let us pray. As we receive this heavenly sacrament, we beseech you, O Lord, your mercy, that we who rejoice in commemorating the Blessed Virgin Mary may by imitating her serve worthily the mystery of our redemption through Christ our Lord. Amen. Panalangin kay Maria, ina ng laging saklolo. Mahal naming ina ng laging saklolo, namuhay ka ng buong pusong pagtalima sa kalooban ng Diyos Ama. Paginan mo kami ng iyong matatag na pagtitiwala sa Diyos. Tularan ka nawa namin sa iyong pagmamalasakit, sa pangangailangan ng iba, sa kabila ng pagkabahala namin, sa aming mga sariling alalahanin. Tunghayan mo kaming iyong mga anak na humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa krus ay ipinagkaloob ka sa amin ni Jesus upang maging aming ina. Malugod naming ipinagkakatiwala ang buong sangkatauhan, ang aming bayan, ang aming mga pamilya at sarili sa iyong makainang pagkalinga. Akayin mo kami lagi patungo sa iyong anak na si Jesus. Amen. Maria, ina ng laging saklolo, panalangin mo kami. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Thanks be to God.